Hi guys, this is Agulina Oy. So isa po akong internet marketer na tumutulong po sa mga kagaya ko kung paano gawin yung business sa internet ng tama. So in this video, I will share to you about negative prospect. Nakaka-encounter ka ba ng mga negative prospect? So here's how to get positive prospect that they are serious and interested to see your presentation or your offer. Nakaka-encounter ka ng bad comments and every time na magpo-post ka sa mga fan pages o sa mga group pages, nakaka-encounter ka ba ng mga objections sa lahat ng mga prospect na nakakausap mo? Yung tipong tanong ng tanong na wala namang kabuluhan, yung mga stupid questions, ika nga. Yung madaming mga objections na itinatanong sa'yo sa pag-inquire nila sa'yo. So kapag ganun, di ba, yung mga nararanasan natin sa pagkausap ng prospect natin, ay parang nakakawalan ng gana. Yung feeling natin na lahat ay mga negative at parang wala nang tayong choice kung paano magkaroon ng positive prospect at parang nabu-burn out tayo kasi parang yun ang naging rason sa atin para mag-quit. Kasi feeling natin parang walang interesado sumali. So pag ganun yung nararanasan mo, talagang nakaka-burn out naman yun. So, bago ka ma-burn out o bago ka makaisip na parang feeling mo na mag-quit, ay ito po yung pwedeng mai-share po sa inyo. So, pagka ganun po yung mga nararanasan mo, you have to apply target marketing para magkaroon ng positive prospect. So, ano nga ba itong target marketing? When we say target marketing, it's about targeting people na interesado na sa offer na meron ka at yung interesado na magkaroon ng extra income. Ngayon po, how to apply target marketing para magkaroon ng positive na prospect. So number one is, you have to narrow your target audience. So dapat po, yung isipin mo ay hindi lahat ng tao na nasa Facebook o nasa internet ay mga prospect. Hindi lahat ng tao ay dapat i-prospect mo. Dapat po, you have to narrow your target audience. Yun lang po yung mga tao na interesado na. Hindi kayong nagbabaka sakali na lahat ng tao ay prospect mo. Kasi hindi lahat ng tao ay willing magkaroon ng extra income. At hindi lahat ng tao ay may interest at serious sila na magkaroon ng extra income at hindi lahat ng tao ay business minded. So number 2 po is, you have to pinpoint who are they. So dapat mayroon kang specific na target kung sino lang sila. Hindi mo dapat iniisip na lahat ng tao talaga ay prospect mo. So meron pong dalawang klase ng tao na dapat i-pinpoint mo at yun po yung mga opportunity seeker at opportunity buyer. When we say opportunity seeker, ito po yung mga tao na naghahanap ng extra income. Ito po yung tao na napresentahan na dati sa network marketing at naghahanap sila ng pagkakakitaan at willing sila magkaroon ng time freedom. Sa opportunity buyer naman, ito po yung mga tao na nag-raise hands na. Ito po yung tao na nagpakita na ng interest o member na sa ibang klase ng network marketing. So, ito po yung the best na i-target mo kasi napatunayan mo na willing sila sumali sa ganitong klaseng opportunity. So, dapat ito po yung mga pinipinpoint mo na mga tao. Hindi po kung sino-sino lang at hindi po lahat kasi ng tao ay ganon. And number 3 is, find them in the same niche where you belong.
So, ibig sabihin nito ay dapat hindi ka basta-basta magpo-post ng offer mo kung saan-saan lang. Hindi ka magpo-post ng offer mo sa mga fan page, yung sinasabi na magpo-post ka ng offer mo doon sa isang page na may madaming comments sa post na yun ng admin. Hindi ganun. Kasi dapat hinahanap mo lang yung mga taong opportunity seeker at opportunity buyer dun lamang sa grupo na exclusive talaga para doon. So dapat hindi lahat ng fan pages ay magpo-post ka at hindi lahat ng group pages ay magpo-post ka doon. Dapat hinahanap mo lang o pinipili mo yung mga grupo na may same niche. Like for example, sa internet marketing o sa network marketing, yung mga groups mo lang na dapat salihan at dapat na mag-post ka ay doon sa mga group, example ng post your ads here, yung mga business-minded, or sa internet marketing group pages, or sa network marketing, or Pinoy MLM groups, yung parang ganon. Hindi yung magpo-post ka sa mga grupo ng mga katulad ng mga tambayan ng mga kukay, parang ganon na hindi naman about sa business yung usapan doon. Kasi pagka ganon na doon ka magpo-post, talagang makaka-encounter ka ng mga negative comments kasi yung mga tao doon ay hindi interesado. So, dapat you have to apply target marketing. Yung lang yung mga tao na interesado na. And the best way, ayun, you have, number 1 is narrow your target audience. Number 2, pinpoint who are they. And number 3, find them in the same niche where you belong. So, yan lang po. I hope po na natutunan kayo sa video ito kung paano po isolve ng pagkakaroon ng negative prospect. For more tips, please visit my website at www.abelinaoyswapinis.com para sa mga karagdagang tips about sa internet marketing at sa network marketing. So, thank you!